Gaano siya, nag-automatic siya na o-off ang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Sa ngalan ni Allah, maawain na mahabagi ng pagpupuri ay para kay Allah lamang. Pinapupurihan natin siya. Inaasahan, hininga ng kapatawaran at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo magpakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya. At sino man ang pawayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Next slide po, Sheikh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tayo sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah, na walang kaparis, hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak, at sa kanya ay wala siyang katulad. Next slide po, siya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ama ba, tayo din ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at kanyang sugo. Wala ipagkaloob mo po ang kapayapaan at yung biyaya kay Propeta Muhammad sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan na sama-sama at sa mga taong tumatahak sa landas o kaparaan ng kanyang iniwan hanggang sa uling araw at pagkatapos. Next slide po siya. Noong nakaraang linggo ay pumasok tayo sa paksain, sa pagtalakay, sa kahigitan ng pagmamadali, sa pagtatapos ng pag-aayuno. At ngayong araw ay itutuloy natin ang naiwang bahagi ng pagtalakay dito kung ano naman ang kinain ng sugo ni Allah SAW sa kanyang iftar at ano ang kanyang sinabing dua sa pagtatapos ng kanyang iftar. Next slide po siya. Pakibasa ko siya ka na. An Sahil bin Sa'ad radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yasalun nasu bi khairin ma ajalu al-fitra. Kami Sahil bin Sa'ad, kalugdan-nawa siya ni Allah na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, hindi maaalis ang mga tao sa kabutihan sa Ramadan hanggat sila ay nagmamadali sa pagtatapos ng kanilang pag-aayon. Ta'ammul, no? Sabi ng mga scholar, ta'ammul. Tayo ay mag-focus dito, no? Unawain yung hadith na binanggit ni Propeta Muhammad SAW. Hindi anya tayo maaalis sa kabutihan sa Ramadan hanggat nagmamadali tayo sa pagtatapos ng ayuno. Next slide po siya. Ibasa po siya ka na. Qawlahu la ya'lu ay la yuqassiru fil khair. Fihi istihbab yu'ajjilu al-maghrib wal-iftar idha tahqiq ghurub ash-shams. Ayan. Sinabi dito, la ya'lu. Nung kahulugan, ayon kay Sheikh Sa'ad Al-Uthaymeen na hindi raw mababawasan, hindi tayo maaalis, hindi tayo matatanggal dun sa kabutihan. Na kung saan dito pinapakita sa atin, ang maana nito na kaibig-ibig na tayo magmadali sa ating maghrib at iftar. Sa kondisyon na matiyak natin na lumubog na yung araw. Hindi tayo maglalagot ng ayuno, hindi pa natin sure kung lumubog na ba o hindi yung araw. Nung last week, pinakita natin, binahagi natin, no, pinakita ni Sheikh Adnan yung itsura ng larawan ng langit ng ghurub ash-shams o lumubog na yung araw. Kahit may-yellow, ma-orange pa yung langit, basta lumubog na yung araw, ito ay oras na ng maghrib, tanda ng paglalagot ng pag-aayuno. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hindi tayo maaalis, no, hindi tayo mawawala sa kabutihan sa mga araw ng Ramadan hanggat minamadali natin ang pagtatapos ng ating ayuno. Next slide po siya. Ayan, pakibasa po siya ka na. Sad Ahmad an Abidar wa fi riwayati la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir fatarha al-najum. Ayan. Dito sinabi natin na bakit natin nabanggit itong bagay na ito, no? Kasi sa ibang ulat sinabi ni Imam Ahmad, Wazad bin Ahmad, na si Abidar Ghaffar radhiyallahu anhu, sa ibang ulat nagsabi na hindi mawawala ang aking nasyon. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ummati, tinutukoy tayo, no? Sa kanyang sunna hanggat hindi natin inaantay na lumitaw yung bituin bago mag-iftar. Bakit natin nabanggit ito? Kasi yung mga tao, sabi natin na may mga grupo ng mga tao tulad ng mga Yahudi wa Nasara at ang mga Shia, no? Sabi natin sila ay tumatalikod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ayon sa kanila, bilang paniniguro, bilang pagsisiguro
na lumubog na nga ang araw, inaantay muna nilang magdilim ang buong kalangitan, lumitaw ang bituin, bago sila maglalagot ng kanilang ayuno. At ayon sa ating butihing Sheikh, ito ay bunga ng kanilang kakulangan sa kaalaman at walang kaalaman patungkol sa pagsilip ng paglubog ng araw. Kaya sinabi natin ito ay napakahalaga, no? Mga turo o mga bagay na iniiwan sa atin kung gaano kahalaga tayo bilang Muslim na makitipon tayo sa kapulungan ng mga kapwa natin Muslim na kung saan mayroong masjid sa lugar, no? Kasi sila ay makakatulong natin sa pagtataguyod ng dakilang pagsambang ito, walang iba kundi ang pag-aayuno sa Ramadan. Next slide po, Sheikh. Ayan, pakibasa po siya ka na. واتفق العلماء على أن ذلك إذا تحقيق غروب الشمس بالرؤية أو بأخبار عدل وقضاء عدل واحد في الرجيح. Ito ay, sabi natin na napagkasunduan ng mga scholars ng Islam patungkol na kapag napatunayan na, natiyak na lumubog na yung araw sa pagkakakita nito, maaring ang makakita ay dalawang matuwid na lalaki o isang lalaki, at ayon nga kay Sheikh Saleh Fawzan, kahit isang babae na matuwid, no, na religyosa na nagsabi ng patunay, nakita kong lumubog na ng araw. Ito ay tanda na para tayo'y magputol ng ating ayuno. Madaliin natin yung pagpuputol ng ayuno at pagtataguyod ng Maghrib, no? Isa pa to sa bagay na itinuturo sa atin ay sa butihing Sheikh, yung kahalagahan ng pagtira sa kapulungan ng mga Muslim, sa grupo ng mga Muslim, no? Dahil sa pagtawag ng adan, lalo kung may masjid doon sa lugar, alam natin, hudyat ito na oras na para tayo magtapos o lagutin yung ating ayuno. Hindi na natin, no need na tayong umakyat sa bubong, baka mahulog pa tayo, tanawin yung langit kung lumubog na may araw o hindi pa, no? Kahalagahan ng pagtira sa Muslim community. Next slide po siya. Ayan. Ayon pa sa ating butihing Sheikh rahimahullah, na mustahab, kaibig-ibig na gawain na madaliin ang pagtatapos ng inyong pag-aayuno at makruhan na ipahuli ito maliban kung meron tayong mabigat na kadahilanan. Tinukoy natin, halimbawa, nagdadrive kayo sa long highway, no? Na kung saan imposible doon tumigil kasi baka madiskrasya ka, mabangga ka ng mga raging na o mabilis na magpatakbo ng sasakyan. So ano ang utos sa atin ng mga pukaha? Tapusin yung ayuno sa iyong intensyon at sa paglunok ng laway bilang tanda na tinatapos yung ayuno. At pagkatapos ay tumigil doon sa lugar na ligtas na mayroong tindahan, pwede kang bumili ng tubig at lagutin ang ayuno mo at itaguyod ang salatul maghrib, no? Ito ay sunnah na madaliin natin kasi ang pagpapahuli nito ay taliwas, baliktad, no? O pag-iwan sa sunnah na iniwan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At kapag iniwan natin to, tinalikuran ng sunnah ng Rasul, tanda ito na umaalis tayo, lumalabas tayo sa kabutihan sa mga araw ng Ramadan. Next slide po siya. Yan, pakibasa po siya ka na. وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجولا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يعلو عن الخير أحدهما يؤجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يؤجل المغرب والإفطار قال عبد الله يعني ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. Sabi doon ni Abi Atiya, no? Sabi natin ito, maraming pawaid tayo na matututunan sa hadith na ito, no? Una, sabi natin kung gaano yung kahigitan ni Aisha radhiyallahu anha. Sabi natin kahit siya ay isang babae, siyang may bahay na Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay pinupuntahan siya ng mga kibar na sahaba, no? Ng mga matatandang sahaba kumpara sa kanya sa edad, no? Sa anong dahilan? Para magsaliksik ng kaalaman, para tanungin Kepa fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, kung paano yung ginawa, kung paano umaksyon, paano gumawi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sino tinatanong? Si Aisha. No, ito ay tanda rin na kung paano ang paghahangad ng mga sahaba radhiyallahu anhum sa pagtalima at pagsunod sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nag-i-spare sila ng time, nagjujuhod sila, nagsisikap sila para matagpuan, madiskubre kung ano yon at ano siya o paano siya sa Ramadan. Nagtungo sila, tinanong si Aisha, sabi pa sa ibang ulat ni Imam Muslim, no? Nagsabi sila binigyan ng permiso, pumasok, nagtanong, no? Sabi na kay Aisha, meron daw dalawang kalalakihan mula sa kapanalig o sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sino daw ang hindi maaalis sa kanila sa kabutihan? Tingnan nyo, iniintindi nila yung warning ng Rasul na huwag tayong maalis sa kabutihan.
mananatili tayong maging mabuti sa mga araw na Ramadan kung minamadali natin ang pagtatapos ng iftar at pinahuhuli natin ang sahur ayon sa ulat ng Imam Muslim, no? Na kung saan ito napakahalaga sa kanila. Gusto mo manatili na mabuti sa Ramadan, madaliin ang pagtatapos ng ayuno, pagtataguyod ng Maghrib, at ipahuli ang sahur. Kaya tinanong na, sabi, sino ba rito yung mananatiling mabuti? Isa na minamadali yung iftar, minamadali yung Maghrib, o isa na pinatatagal yung kanyang iftar at pinapahuli yung Maghrib? So ngayon, nagtanong si Aisha, sino yung minamadali yung iftar, minamadali yung Maghrib? So sabi nila, si Ibn Mas'ud. Sino yun? Si Abdullah Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu. So sabi ng may bahay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Aisha radhiyallahu anha, bintu Abi Bakr, na kung saan ganito ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minamadali niya ang pagtatapos ng ayuno at minamadali niya ang pagtataguyod ng Maghrib. Next slide po siya. Kaya sa salaysay, ating narinig na sinabi ng mga scholars ng Islam, makikita natin na ang ginagawa ng karamihan sa ating kapanahonan, lalo ngayon dyan sa Saudi Arabia, no? Excuse our word, no? Nakaliwas ito sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang iba sa atin o karamihan sa atin dyan ay nagtatagal sa pagkainan, no? Na kailang pinapahuli yung salatul Maghrib. Kasi pag nag-iftar sila, masya Allah, andun na yung agahan, tanghalian, merienda na kanilang iniwanan. One time, one shot kain, no? Subhanallah. Pinupuno yung kanilang tiyan o sikmura ng pagkain. Wayadbillah, no? Ito ay taliwas sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hanggang sila ay maiwanan na ng waktu o oras ng salatul Maghrib o naiwanan sila ng jamaa sa masjid, no? Subhanallah. Lumilitaw na yung buwan at bituin sa langit, hindi pa sila nagtataguyod ng salatul Maghrib. Na kung saan nalipasan, umalis na ang tamang oras sa pagtatayo ng salatul Maghrib. Next slide po siya. Pakibasa po siya kina. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلى أجلهم فكرا. Naam. Sabi ni Abi Hurairah, kalugdan ng wasya ni Allah, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah, no? Subhanallah. Pagkatapos pag-utos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na madaliin natin pagtatapos ng ayuno, dito naman sa rawaya na ito, sa ulat na ito, sinabi ni Allah, ito ay hadith al-Qudsi. No, ito yung salita ni Allah na wala sa Quran. Ito ay hadith na kung saan ang nag-ulat ay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, na sinabi ni Allah ang dakila, qala Allah azza wa jalla, no, uhibbu alayhi. Mahal sa kanya. Ang alin? Ang alipin na minamadali yung kanyang iftar. Next slide po siya. Pakibasa po siya na. أي أقدرهم عاجلا في الإفطار. قال الطيبي ولا السبب في هذه المحبة المتابعة للسنة والمباعدة عن البدعة ومخالفة لأهل الكتاب. انتهى. Kahulugan nito, ang maana, sabi natin, no, karamihan sa kanilang mga minamadali yung iftar, kaya kung isa kayo dito, no, una doon tanda, pinapanatili mo yung sarili mo na mabuti ka sa Ramadan. Tanda, minamadali mo yung iftar. At sinabi pa na TV na ang dahilan o magiging resulta nito, minamadali mo yung pagtatapos ng iftar, minamadali mo yung salatul Maghrib mo, ay papamahal ka kay Allah. Subhanallah. Yun naman ang ating target lahat, no? Na maging kamahal-mahal tayo kay Allah. Kasi ito yung tanda na kapag minahal ka ni Allah, subhanallah, hindi ka dadapuan ng parusa. Radiyallahu anhu wa radu'an, no? Hindi ka dadapuan ng parusa at pagtawid mo sa sirat, magiging madali para sa iyo. At ito ang hinahangad natin, no? Subhanallah. Sabi natin na kapag tayo nagmamadali ng ating pagtatapos ng ayuno, ay napapamahal tayo kay Allah. Kaya sa katibayan na nabanggit, tayo ay dapat magmadali sa pagtatapos ng ating ayuno. Huwag tayong magbabad dun sa pagkainan. Madaliin natin yung ating pagtataguyod ng salatul Maghrib. At payo nila sa ating, iwanan na natin yung mga maling nakasanayan na tayo ay nagbababad sa pagkainan, hindi minamadali yung salatul Maghrib, no? Yung iba sa ating gumagawa pa ng kung ano-anong inventong iinumin, no? Lalagyan ng bimto, laban, etc., orange, no? Nada o almaray, no? Subhanallah. Madaliin ang pagtatapos ng ayuno. Next slide po siya. Ayan, pakibasa ko siya na. عن سلمان بن عامر الذبي الصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهورا. Kaya gusto niyo malaman, paano ba nag-iftar? Paano nagtapos
ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Paano naglagot ng ayuno ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, sabi ni Amr bin Ad-Dabi'i as-Sahabi radhiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam kapag siya'y nagtatapos, no, nakita nila, nasaksihan nila, sila yung mga saksi, no? Sila ay mga testigo. Sabi, kapag nagtapos ng pag-aayuno, no? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag-utos sa kanila, kapag kayo ay nagtapos ng pag-aayuno, kumain kayo ng dates o datiles. Kung wala kayong matagpuan datiles, tapusin nyo ito sa pag-inom ng tubig. Katunayan na ito ay malinis. Next slide po siya. Ito ay isa sa mga aral, no, na ating matututunan sa pahayag. Ito ay nag-iiwan ng gabay o bahagdan sa atin ng huling sugo sallallahu alaihi wasallam na mainam na tayo ay uminom ng tubig. Kung walang dates, tubig. No? Walang sinabi na kung walang dates, laban. O kung walang dates, kumain ng kanin. O kung walang dates, uminom ng bimto. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay uminom ng tubig. Painnahu tahur. No? Dahil ito'y malinis. Hindi naman natin pwedeng sabihin na wala namang gatas ng kamelyo ng panahon ng Rasul. Hindi natin pwedeng sabihin na walang gatas ng kambing sa panahon ng Rasul. Hindi natin pwedeng sabihin na walang gatas ng tupa sa panahon ng Rasul. So, meron. Pero ano ang kanyang gabay na iniwan? Uminom ng tubig. Kaya matyagan nyo yung sarili nyo. No? Tignan nyo yung sarili nyo. Paano kayo sa Ramadan? Nananatili ba kayo sa mabuti o isa kayo sa pasaway at lumalabas sa bahagdan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kayo'y maglagot ng ayuno, no? Yuftiru ala tamar. Dates. Fa ilam yajid as-sawat min al-ma. Kung wala kayong makitang dates, hinugman o hilaw, ay sumipsip, lumagok kayo ng tubig. Yan ang bahagdan na iniwan sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang mga iniinom natin na carbonated drink na walang laman, ang sikmura, nagdudulot po ito ng mabilis na pagtaas ng gas o hangin sa ating mga tiyan, na magiging dahilan na paglobo ng ating tiyan. Kaya ang iba pagrukok o kaya pagsujud, lumulungad, hindi naman bata. No? At yung pakiramdam na hindi normal ng tiyan na madalas tuloy ng pagdighay at pag-utot natin, nasisira yung atong wudu. Yung mataas na acidity sa tiyan ay nagpapadami ng bula ng sikmura at nagdudulot ito ng acid reflux. At ang sobrang pagkain na walang laman tiyan ay biglaan naman pag-spike o pagtaas ng inyong blood sugar. Next slide po siya. Pakibasa ba siya ka na? وعن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبة فإن لم تكونوا رطبة فتميرت فإن لم تكونوا تميرت حسوات من ماء رواه أبو داود. Yeah. Mashallah. Sabi ni Anas, kalagdan naman siya na, mas malinaw to, no? Makikita niyo kung paano. Paratian niya ang sugo ni Allah sallam ay nagtatapos ng pag-aayuno bago siya magdasal ng Maghrib ng ano raw, tinapay? Hindi. Ng ano? Ng laban? Hindi. Ng ano? Bimto juice? Hindi. No? Almaray juice? Nada juice? Hindi. Sabi, ang propeta Muhammad nagtatapos ng kanyang pag-aayuno na gamit ang manibalang na detiles. Makikita niyo to parang orange yung kulay ng dates. Kung walang matagpuan hinog, ito yung nasa vacuum pack ngayon, no? Naka-vacuum pack na siya ng pinapadala sa iba't ibang lugar, no? Sabi natin kung walang matagpuan tulad ngayon, halimbawa sabihin natin ma-delay yung sadaka ng dates sa mga jamaa sa Pilipinas, ano ang ating inumin? Lagok ng tubig. No, hindi sinabi na kapag walang dates ay kakain ng kanin, no? Na mayroon pang ulam na adobong manok. Hindi po, lagok ng tubig. Yan ang sunna na iniwan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya tignan, matyagan niyo yung sarili niyo, no? Kung paano kayo sa Ramadan. Who knows? O ito na yung huling Ramadan nyo, kaya paghusayan nyo. Next slide po, Chef. Ayan, pakibasa po siya. قوله يفطر قبل أن يصلي أي المغرب وفيه إشارة إلى كمال المبالغة في استحباب عجل الفطر. Sabi natin na ang hadith na ito nagtuturo sa atin, no? Katibayan, nakaibig-ibig, na tayo ay magtapos ng ating pag-aayuno na gamit alin? Ang tubig. No? Kasi sinabi na yubtiru qabla an yusalli. Nakusa ito yung nagmamadali o pagmamadali ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na iniwan sa ating bahagdan. No, wag naman kayo sobrang magdali at baka kayo madapa. Ibig sabihin, madaliin yung pagtatapos ng ayuno, wag kayong magtagal doon sa hapagkainan. At tinuro nga ng Rasul, di ba? Kung walang dates, tubig lang. Hindi sinabing kumain kayo, tubig. Kasi ito yung bahagdan na kung saan ito ay healthy-wise, maganda sa pangangatawan natin, sa tiyan, no? At sa ating bloodstream, dates kainin, tubig. Pagbabalita ito kung paano
ang Rasul SAW na magmamadali, natapusin yung kayang ayuno at itaguyod at huwag ipahuli ang Salatul Maghrib. No? Dahil ito ang mustahab na gawain. Next slide po siya. Pakibasa ko siya ka na. الحديث دليل على استحباب الإفطار بالرطب فإن إدامة فبالتمر فإن إدامة فبالماء. Kita niyo yung bahagdan, di ba? Kaya ito hindi pwedeng sabihin na, hindi kasi nakahatag na yung pagkain eh. Ano bang gusto natin? Manatiling mabuti o hindi? Nasa inyo ang pasya. No? Pakita niyo yung bahagdan. Sabi sa salaysay, katibayan, nakaibig-ibig, magtapos tayo ng pagkain ng manibalang na datiles. Kaya pursa, pagkakataon to sa inyo, nandiyan kayo sa Middle East, no? Nasusunod nyo tong sunna na ito. Kain manibalang na dates. Kung wala, hinog. No? Yun yung mga naka-vacuum pack na. O kaya sabi natin, may nabibili dyan na per kilo. Kung wala naman, ay tubig. Tubig na lamang. Hindi juice, hindi laban, tubig. Ito ay paglilinaw din sa atin na kung walang datiles sa ating lugar, mas inam po, no? Na iniiwan sa ating bahagdan ng Rasul. Hindi nyo pwedeng sabihin na walang gatas ng panahon ng Rasul. Meron. May asir din, no? Subhanallah. Merong pomegranate na juice noon pero hindi niya ininom. Ano ininom niya? Tubig. Tapos anong ginawa? Nagbandali, nagtaguyod ng Salatul Maghrib. Ito ay mabuting kaparaanan dahil ito ay naglilinis sa ating sigmura at bituka. At ang iba sa atin, kung ano agad ang kinakain at iniinom, no? Kala mo na naiwan ng matagal sa kusina o pinagdamutan ng pagkain ng matagal, no? Na siglo. Kaya subhanallah, pagkain, hindi kain lamon. Ito ay taliwas sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Next slide po. Yan. Pakibasa ko siya na. وقد وقع في بعض الروايات ثلاثة رطب فثلاثة تميرت قال الشيخ عبد الحق في اللمعات أساها سواد يقترهتين أو شراب ثلاثة مرات. Jazakallahu khair. Ito yung bagay na nagtuturo muli kung paano ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pag-uugali. Sabi natin, no, siya'y kumakain ng 3 datiles na tumayarat. Sabi natin, ito ay bagay na sinasabi natin na datiles na hinog, no? O kaya bago yun, sabi natin arutabat. O kaya yung manibalang. 3. Either 3 sinabi natin na manibalang, o kung wala, 3 na hinog. Tapos anong gagawin? Iinom ng tubig. At tinutukoy dito ni Sheikh Abdul Haq na yung paraan ng pag-inom ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na iinom lalagok ng 3, no? Klak, 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 post. Sinong ulit, no? Klak, 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 post, no? Hindi tulad ng nakasanayan natin na kapag tayo uminom, no? Hindi lagok yung ating iniinom, no? Dire-diretso tayo, di ba? 500 ml na tubig, dire-diretso iniinom. O kaya 250 na ml na tubig, iniinom natin yung mineral water, dire-diretso. No? O kaya 1 liter, dire-diretso. Ito hindi kaparaanan, no? Ang paraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 lagok, post, 3 lagok, post. Ito yung paraan na kung saan, sabi natin, maging sa pag-inom, ay tinuturo sa atin na ito ay kaparaan ng gawaing pagsamba. Na, jazakallah khair. Next slide pa siya. Sabi natin, may dua ba na binanggit ang huling sugo sa pagtatapos ng kanyang pag-aayuno? May dua ba siyang binanggit? O kain lang dire-diretso? No? Next slide po siya. Pakibasa siya. Na? عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وأبطلت العروق فثبت الأجر إن شاء الله تعالى. Ayan. Dito na kung saan, ayon kay Ibn Umar, ito yung narinig niya, no, na binanggit ng Propeta Muhammad SAW. Sabi niya, kapag ang sugo ni Allah SAW ay parati ang nagtatapos ng kanyang pag-ayuno, narinig niya sinasabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahaba damma, napawi daw yung uhaw, watabbat al-uruq, nadiligan yung ugat, watabbat al-ajru, insyaAllah, at natiyak ang gantimpala ni Allah sa kanyang kapahintulutan. Ito inuulat ni Abu Dawud. Ito yung isang dua na naiulat mula sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahaba damma wa tabatul uruq wa tabatul ajru insyaallah. Next slide pa siya. Ngayon yung masailo issue dito, kailan ba to babanggitin itong dua na ito? Bago kumain ng dates o pagkatapos uminom ng tubig? No? Sabi natin, paano ba to banggitin? Pakibasa po siya kana. إراد هذا السؤال على شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال لكن ورد دعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توصح فإنه يكون بعد الإفطار. Nga, no? Sabi sa Tayyib rahimahullah, pinarating sa kanya, itinanong sa kanya itong bagay na to. Ayon sa kanya, na ang literal na kahulugan
sa hadith, no? Pakinggan nyo. Na ito ay binabanggit pagkatapos ng iftar. Bakit kamo? Kasi pakinggan nyo, sabi, da'aba damma, napawi yung uhaw, no? Watabatal uruk, nadiligan yung ugat, at natiyak ang gantimpala ni Allah, insyaAllah. So paano matatanggal yung uhaw kung di pa uminom? Next slide po, share. Na. Yan. Pakibasa pa siya. فهذا لا يكون إلى بعد الفطرة وكذلك ورد أن بعد الشهبي. Sabi na, ito ay maliban na lamang at tiyak to na babanggitin pagkatapos ng iftar. Kaya tignan nyo yung sarili nyo. No? Ilang taon na kayong nag-aayuno, ilang dekada na kayong nag-aayuno, lalo kung bago at lumang Muslim na kayo. Ang paraan ba ng pagbanggit nyo ng dua ay pagkatapos o bago? Kung ginagawa nyo to bago kayo magtapos ng ayuno, mali ang kaparaanan. Kung ginagawa nyo pagkatapos ng iftar nyo, tama ang kaparaanan. Kaya kung mali, itama. May chance kayo, inshallah, kung paabuti kayo ni Allah na Ramadan, huwag niyong alisin yung sarili niyo sa kabutihan. No, manatili tayo sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa kanya, no, na kung saan hindi pwedeng mapawi yung uhaw kung hindi pa kayo umiinom. At hindi rin pwedeng madilig ang ugat hanggat hindi niyo pa naipapasok yung datili sa inyong katawan at nakainom kayo ng tubig. Kaya literal, nakahulugan nito mismo sa, sabi natin, sa rawi ng dua, o mismo sa pangungusap ng dua, ito ay binabanggit pagkatapos natin maglagot ng ayuno. Next slide po siya. Sabi natin, wala na bang ibang dua na binanggit ang huling sugo sa salam? Kasi maaaring sabihin ng iba, sa center namin, ito yung tinuro, sa org namin, ito yung tinuro, sa jamaa namin, ito yung tinuro, no? O kaya sa masjid namin, ito ang tinuro. Bakit iba? Wala bang ibang tinuro o narinig ang mga sahaba na dinuan ng Rasulullah SAW sa kanyang paglalagot at pagtatapos ng ayuno? Next slide po siya. Pakibasa po siya kana. عن معاذ بن سحرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلا. Mashallah. Sa Muad bin Zahra, kaya huwag na kayo magtalo, ano bang dua para ito na iulat, no? Sabi natin, ito naman ay inuulat ni Abu Dawud. Sabi niya, narinig niya ang Rasul SAW, hindi siya papahuli. Si Muad bin Zahra nagsabi, narinig ko rin ang Rasul SAW, nagdua. Sabi niya, Allahumma lakasumtu, o Allah, dahil sa iyo, ako'y nag-ayuno. Kaya ito yung maganda pagtuturo sa atin ng ikhlas. No? Sabi daw, Allahumma lakasumtu, dahil sa iyo, kaya ako nag-ayuno. No? Hindi para sa ibang dahilan. Hindi para makita ng ating mga kasamang Muslim na nag-aayuno rin tayo. Kaya hindi para makita ng kung anumang organisasyon o Islamic Center at mga mudira na nag-aayuno rin tayo. Nag-aayuno tayo para kay Allah. Allahumma lakasumtu wa ala rizqaka aftartu. At sa iyong biyaya, ako ay nagputol ng ayuno. At ayon din sa ating butihing Sheikh na ang dua na ito ay bibigkasin pagkatapos tapusin ang pag-aayuno. Hindi bago. Laysa min qabl. No? Hindi bago kayo sumubo, magdudua kayo, dakabadama, watabatul urok, mali. Gagawin to pagkatapos, ha? Kaya kung yung mga maling kaparaanan na ginagawa niya ng mga nagdaan, pas na, inshallah, kung paabutin kayo ng Ramadan, itama nyo. No? Next slide po siya. Yan. Pagkatapos natin paksain ang kahigitan ng pagmadali sa pagtatapos ng iftar, ay isunod naman natin paksain ang patungkol sa nakagawian nating gawin sa mga gabi ng Ramadan. Na ayon sa maaalam na kapag ito'y isinagawa, tanda ito, hudyat ito, na bukas ayuno na, bukas puasa na. Next slide po siya. Nasabi natin, karamihan sa mga Muslim ay nagugulat, nagtataka, no? Bakit umano parang meron tayong sobrang pagdarasal, lalo yung mga bago, huwag kayong magtaka, no? Sabi natin, bakit meron tayong sobrang pagdarasal na ginagawa sa gabi ng Ramadan? Hindi naman natin usual ito ginagawa, no? Tapos ng Isya, wala na. Pero ito bakit pang haba? Bakit umano tayo nagdarasal ng sobra-sobra ang haba sa gabi ng Ramadan na animoy nagpapakabanal daw ang mga Muslim na baka daw tayo lumagpas over ng langit? Next slide po siya. Sabi natin, ano ba ang gawain ito na ating binabanggit? Walang iba kung hindi ang Salatul Tarawih. Gawain na ginagawa sa loob mismo ng mga gabi ng Ramadan. Dahil kung gawin natin ito sa ibang mga gabi, sa masjid, sa grupo, sa jamaa, ayon sa butihing Sheikh, ito ay gawaing bid'ah. No? Kaya ang Salatul Tarawih, ginagawa ito sa mga gabi lamang ng Ramadan. Next slide po siya. Kaya tanong natin, ang masaylo issue, tanong dito, ano ba ang Salatul Tarawih? Pakibasa po siya kana. Salatul Tarawih hiya min qiyamul lail. وليست صلاتين
مختلفة كما يظنه كثير من الأوام، وإنما سمي قيام الليل في رمضان بصلاة التراويح. Ang salat tarawih ayon sa ating butihin Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, ito'y qiyamul layl, no? Ito ay salatul tahajjud na ginagawa maaga, right after ng salatul isya. Ano ang hiwaga dito? Inilalapit ni Propeta Muhammad SAW sa mabuting gawain at gantimpala ang mga kamusliman, no? Sa mga gabi ng Ramadan. Ay sa paliwanag ng ibang mga scholar na dahil alam natin ang Propeta Muhammad SAW ang mahabagin, no? Siya ang pinakamahabagin sa mga propeta at alam natin kung gaano siya nag-aalala sa kanyang mga tagasunod. Na kung saan, ayon sa paliwanag ng mga scholar, dahil pati ng Rasul SAW na tayo nag-ayuno sa umaga, apoy, pagod, uhaw, gutom, no? Na kung saan pinangyari o ginawa niya na ito ay itayo pagkatapos right after ng Salatul Isya. Sa anong dahilan? Para ipadali sa atin, no? Ilapit sa atin ang gawaing kamahal-mahal kay Allah at ang bagay na magkakaroon tayo ng gantimpala. Kaya ito ay Qiyamul Layl actually, no? Ito ay tinawag na Salatul Tarawih dahil ito yung nakasanayan na ipapaliwanag ni Sheikh Adnan kung bakit, no? Subhanallah. Ito ay hindi magkaiba. Hindi ito dalawang uri ng pagdarasal na magkaiba, hindi po. Qiyamul Layl to na pinaaga lang, no? Itinatayo right after ng Salatul Isya at tinawag to kalaunan na Salatul Tarawih. Next slide po siya. Yan. Kaya sagutin natin, bakit ba to tinawag na Salatul Tarawih? Kung Qiyamul Layl to at ginagawa ng maaga right after Salatul Isya, bakit siya tinawag na Salatul Tarawih? Saan ba to nagsimula? O saan ito nagmula? Pakibasa ba siya ka na? إن السلف رحمه الله كانوا إذا سلوها استراحوا بعد كل ركعتين أو أربعة من اجتهادهم في تطويل صلاة قيام الليل، إذ تنام لمواسم الأجر عظيمة. الله تعالى أعلم. Yan. Sabi natin butin, Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, bakit ito tinawag na Salatul Tarawih? Dahil sabi natin, ang mga salaf, ang mga naunang grupo ng mga tao, ang mga sahaba, no? Ang mga tabi'in, ang mga tabi-tabi'un, no? Ang mga sumunod na henerasyon, sabi natin, itong 300 na taon na ito na nagdaan, sabi natin, ito ay isinasagawa nila, ang Salatul Tarawih, na kung saan sila ay nagpapahinga, istiraho, no? Maririnig nyo, istiraha, yun yung lugar na pahingahan. Kung gustong mag-unwind ng mga amo nyo, pupunta kayo ng istiraha. No? Anong ginagawa doon? Istiraho, nagpapahinga. Para madali nyo maunawa. Ang mga sahaba, nagpapahinga sila. Tinatawag nila itong istiraho. Every 2 rakaat, pero ang caller radio dito, every 4 na rakaat. Sila ay nagpapahinga. No? Ito ay tinatawag na istiraho o istiraha. No? Na kung saan bakit? Ang kanilang layunin dito ay pahabain ang pagdarasal ng Qiyamul Layl o Salatul Tarawih para maripaso nila yung Quran. Alam natin ang Quran ay binubuo ng 30 juzu o part. At ang Ramadan ay binubuo ng 29 o 30 na parts. Na kung saan, sabi natin, ninanais nila na ito repasuhin kasi ito ang sunna ng Ramadan, no? Nabasahin ng Quran. So ginagawa nila, pinahaba nila para hindi mabagot yung mga tao. Sila nagpapahinga every 4 rakaat. Na kung saan sabi natin, dahil sa bagay na ito, ay nakasanayan ng mga tao na tawagin itong tarawih dahil sa istiraho, pagpapahinga. Next slide po siya. Pakibasa. فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح. هذا في رواية المستمل واحدة، وصفته هو البسملات من رواية غيره. والتراويح جماعة ترويها وهي المرة الواحدة من الرهات فالتسليمة من السلام. Yan. Sinabi naman ni Imam Al-Bukhari sa kanyang Fath al-Bari, no? Nasa paksa ng Salatul Tarawih. Ito raan niya ang binanggit sa mga aklat. Ito rin ang binanggit ng aklat ng Riyadus Salihin at ganoon din ni Ibn Qayyim sa kanyang Zadwal Ma'ad. Na kung saan ang tarawih mula sa salitang tarwiha, no? Taraho. Ang taraho pahinga, tarwiha maraming pahinga. Na kung saan ito ay mula sa salitang pagtigil o pag-pause o pagpahinga ng isang ulit pagkatapos magsagawa ng taslim. Sinabi natin, ito ay 2, ngunit ang pinakamatibay na paliwanag dito, ito ay 4 na rakaat. Every 4 rakaat, sila'y tumitigil para magsagawa ng taslim. Basa pa po, Ustaz. سمعت الصلاة في جماعة في ليالي رمضان التراويح أنهم أول ما اجتمعوا عليها
كانوا يستريحون بين كل تسليمة. Na, sinabi dito, no, tinawag itong tarawih, pagdarasal sa grupo sa mga gabi ng Ramadan dahil kapag nga sila ay nagtipon-tipon, sila ay nagpapahinga. Kaya tandaan nyo, bakit to tinawag na salato tarawih? Ang masdar pala nito, ang pinag-ugatan nito ay Qiyamul Layl, pinaaga lang after right hour ng salatu siya. Ba't siya tinawag na tarawih? Kasi nakasanayan to ng mga salapat o sali, ng sahaba, tabi'un, tabi-tabi'un. Kasi every 4 rakaat namamahinga sila. Tinawag tong istiraha, no? Na kung saan dito siya nakasanayan tawagin hanggang later on, hanggang sa ating kapanahunan, tinawag siya na tarawih from the root word istirahu. Okay, mano, no? Pero originally ito ay Qiyamul Ramadan o Qiyamul Layl sa Ramadan. No, okay, malito ha? Additional knowledge to. Next slide po siya. Na, sabi natin, ano ang batas patungkol sa tarawih? Ito ba'y obligado? Wajib ba ito? O hindi wajib? Pakibasa po siya. إذا ترك المسلم صلاة التراويح فلا إثم عليه في ذلك، سواء ترك بعذره أو بغير عذره، لأنها غير واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودوام عليها ورغب المسلمين فيها. Sabi natin, ang batas dito, sabi ng ating butihin siya, sa Sheikh bin Baz rahimahullah, na kung iwanan daw ng Muslim yung salato tarawih, iwanan nyo, no? Talikuran nyo, may dahilan kayong mabigat, wala, no? O magaang man, wala kayong dahilan, hindi kayo nagkakasala. Kasi bakit? Ito ay hindi obligado. Bagkus ito ay tinawag bilang sunnatul muakkada. Sunnatul muakkada, natiyak, muakkada, natiyak, na ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam per Ramadan, no? At ito ay ginawa niya na kung saan hinimok niya yung mga tao, di ba? Sabi nga sa mahabang ulat na nagsala siya 3 sunod na gabi, pang-4 na wala siya, no? At ipapaliwanag ito kung bakit. Kasi sabi nga natin, kasi hindi siya obligado, no? Next slide po siya. Pakibasa po. فينبغي المسلم ألا يتركها فإن لم يستطع أن يصليها مع الإمام في مسجد فإنه يصليها في البيت. Dito, sinabi na ating buting Sheikh na la yanbaghi al-muslim, hindi dapat ang isang Muslim yatrukuha, na iwanan to, talikuran to. Kasi bakit? Ito yung bagay na sabi natin naglalapit sa atin, no? Mula kay Allah at nagdudulot sa atin ng gantimpala. Kaya nga ginawa na nga ng Rasul, pinaaga niya ang pagtatayo ng Qiyamul Layl. Dahil alam natin mabigat to itayo, no? Subhanallah. Na kung saan sabi natin na isinasagawa to sa imam. Ngayon kung hindi kaya, sabi natin kasi may trabaho ako no? Very busy sa tahanan ng aking amo, marami siyang bisita. Hindi ako makapagsala ngayon ng right after Salatul Isha. Anong gagawin? Isagawa nyo ito sa loob ng inyong kwarto, pag oras kayo ng pahinga, bago kayo matulog, dalawa, no? O kaya sabi natin, 2 rakaat tapos isang witr, kung yun lang ang kaya dahil sobrang na ang pagod, no? Sabi natin, naghugas kayo ng 1,000 plato, no? Naghugas kayo ng 100 kaldero, sobrang ng pagod, no? So wala nang lakas. So wag niyo siyang iwanan kahit 2 rakaat, tapos 1 rakaat para sa witr. Para masunod lang ang bahagdan na iniwan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next slide po siya. Yan, sabi natin, kung ang salatul tarawih ay mainam gawin sa grupo, bakit daw hindi ito ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bakit daw hindi ginawa? Tunay ba nga ba itong hindi ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pakinggan natin. Next slide po siya. Basa po siya kana? فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم تآخروا وقال إني خشيت أن تفردوا عليكم فتعجزوا عنها. Yan. Sabi natin, na kung saan ay ulat nga na ang propeta Muhammad ay tumayo siya no sa gabi. Na kung saan sabi natin nagsala yung mga sahaba sa likod niya at ito ay bumilang ng 3, sabi sa ibang ulat 4 no. On the 4th day, sa ibang ulat naman on the 5th day nang wala ang Rasul, hindi siya nagpakita sa masjid. So on the next day, nagpakita na naman siya. Tinanong ngayon ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, nasaan ka kagabi? Ba't nawala ka?" Ang sagot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi natin siya ang sabi natin na mahabagin sa kanyang ummah, no? Tingnan niyo ang kanyang sagot. Sabi niya, kasi ako natatakot antafradu, na maging obligado ito sa inyo, alaykum, no? La ta'jizu
anha at baka hindi nyo kayanin. Alhamdulillah, no? Sabi natin sa pagiging mahabagi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero ginawa ba ng Rasul salatul tarawih? Naam, oo. Ginawa niya. 3, 4 na gabi, sunod-sunod, nawala siya. Sa anong dahilan? Dahil natatakot siya na baka gawing obligado to ng mga sahaba, no? At maipasa to sa akin. Mahirap, no? Mahirap para sa atin at hindi natin kakayanin. Yun ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya ginawa ba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul tarawih? Oo. No? Ginawa niya. Yun nga lang, hindi siya nagtuloy-tuloy, nawala siya ng isang gabi. Tapos sumunod na naman on the next night, napakita na naman siya para ipakita niya na ito hindi obligado at isa pa na ito ay sabi natin na maaaring gawin sa loob ng kanyang tahanan. Kasi nung tanong si Aisha, ito umiwas siya sa mga tao para hindi maging obligado sa atin. No? Alhamdulillah. Next slide po siya. Yan. Sabi natin, kung hindi sumama sa grupo sa masjid ang isang Muslim o Muslim halimbawa, hindi niya sinagawa ang salatul tarawih, no? Paano niya ngayon gagawin to? Next slide po siya. Slide 36 po siya kana. Slide 36. Ayan po. Pakibasa po. Alam niyo إن لم يستطع أن يصلي 11 ركعة صلي ما تيسر له ولو ركعتين ثم يصلي الوتر. Ito ang sabi sa atin Sheikh Bin Baz, no? Kung hindi kayang isagawa, halimbawa sabihin natin sa masjid ginagawa 11 rakaat, no? Sabi natin 3 doon witr. Ngayon hindi nga kaya kasi halimbawa isinama kayo ng amo nyo, lumabas, pumunta sa kamag-anak, doon pumunta, no? Nag-unwind doon, no? Dahil nagkainan, nagkwentuhan, long distance relative, no? Ngayon lang nagkita. So ang tagal, inabot kayo ng madaling araw. Pag uwi nyo, pagod na. No? Kasi linis ng bahay, alaga ng bata, no? Subhanallah, sobrang na, patong-patong na, ang hirap. Pagdating sa bahay, kapoy na, pagod na. So anong gagawin? Ang pinayo sa atin, kahit magsala kayo ng 2 rakaat, tapos isang witr, tulog, pahinga. Para wag lang siyang maiwanan kung hindi siya maisagawa sa grupo, sa jamaah, sa masjid. No? Bakit? Ano ang paghihimok dito na wag natin iwanan yung ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil ito'y bagay na inilalapit sa atin at nagbubunga ng gantimpala sa atin. So maaring sabihin natin, no, next slide po siya. Sabi natin, dapat nyo bang bigkasin? Dapat ba i-renounce yung niya nyo? Halimbawa, sasabihin mo sa mga kasambahay mo, no? Ya ahlal bayti, no? Ana usalli salatul tarawih fil masjid, no? Dapat ba yung sabihin? O kaya sabihin mo dun sa may bahay mo, no? Ibubulong mo, may niya ako ngayon magsala ko ng salatul tarawih, no? Meron bang katibayan ng bagay na ito? Next slide po siya. Pakibasa ba siya ka na? تنفذ بالنيات عند إرادة الصلاة بدعة سواء كانت صلاة التراويح أو غيرها. Sabi daw yung pagbigkas ng malakas patungkol sa intention na isa na magsasagawa ng salatul tarawih o salatul tarawih, ito ay kinikilala bilang gawaing bid'ah. Maging ito man ay obligadong pagdarasal o hindi, no? O napila man to, no? Ay ito ay hindi binibigkas. Kung bigkasin nyo ito ay gawaing bid'ah. Pakibasa ba siya? قال ابن القيم في سعد المعاد كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظوا بالنية. Yan. Sabi ni Ibn Qayyim sa kanyang aklat ng Zadul Ma'ad, mashallah, ito yung tinatalakay ni Sheikh Al-Bukhari ngayon sa Haram. Sabi niya na kapag ang propeta sallallahu alaihi wasallam, no, kapag siya ay tumayo sa pagdarasal, anong sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tinataas niya lang yung kanyang 2 kamay, no, nakaharap yung palad doon sa qibla. Either ito ay kapantay ng balikat o nakapantay sa tenga, ang sasabihin niya lang Allahu Akbar. At wala siyang binabagit na intensyon bago at pagkatapos ng kanyang salatul tarawih o anumang pagdarasal. Next slide po siya. Pakibasa siya. ولا قال يصلي لله قد مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء ولا أداء ولا فرض الوقت وهذه أصل بدعة. Sabi natin, no? Kasi merong mga tagasunod umano ng madhab ng Shafi'iyah, lalo sa somewhere Indonesia and Malaysia, no? Ginagawa nila to. Tapos meron tayong mga kapatid na nahawahan ng virus na to na somewhere in Hulo and Zamboanga, no?
ginagawa nila kapag sila yung magsasala, nung nire-renounce nila yung niya nila, ako yung magsasala ng ganito, ganyan, haharap ako sa ganitong kibla, no? 4 na rakatang gagawin ko sa imam na likod ng imam na ganito, ganyan, at sa grupong masjid na ganito, ganyan. Lahat ng ito ay walang katibayan at ito ay gawaing invento o bid'ah. Pakibasa po siya. لم ينقل عنه أحد قد بإسناد صحيح ولا ضعيفة ولا مسند ولا مرسل لفظوتا واحدا من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا أئمة. Sabi doon na walang naiulat ayon pa sa ating butihing Sheikh rahimahullah sa mga hadith na sahiman, daifman, musnad man o mursal o naiulat na naipasa-pasa o kaya sabihin natin sa mga sahaba. Walang naiulat na gano'n ang ginawa ng Rasul na sinasabi niya pa yung kanyang niya, no? O kaya alimba sabihin natin sa mga tabi'in o kaya sa mga 4 na madhab, no? Kaya itong mga ginagawa na umano'y tagasunod ng madhab ng Shafi'iyya, wala pong katibayan to, hindi to sinabi ni Imam Shafi'i, no? Rahimahullahu wa ta'ala. Next slide po siya. Kaya basa po siya ka na? على المسلم أن يستنذر على صلاة التراويح بقلبه فقط ولا يتلفظ بلسانه بشيء. Sige po siya ka na. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال iba na po ito, ano na pala ito dun sa Okay. So sabi natin, kaya pinapaniwalaan natin na ang Muslim, no, kung magnais tayo magsagawa ng salat o tarawih, dapat isa puso lamang yung ating intention at di na kailangan bigkasin pa ng dila, no? O anumang bagay. Dahil ito ay na kung saan, sabi natin, al-mahal al-niyya al-qalb. No? Sabi ng scholar, ang lugar ng intention ay ang puso. Kaya ito ay hindi dapat binibigkas. Hindi, ang lugar ng intention ay dila, puso. Yan ang dapat banggitin, no? Tapos sa next slide, sabi natin, slide 41, sabi natin, ano ba yung kahalagahan ng salatul tarawih? No, kasi ganun yung mga tao, di ba sinabi natin, mahuwal fawaid, ano bang pakinabang natin dyan? Ano bang mahihita natin dyan? No? Subhanallah. Next slide po siya. 42. Slides 42. Slides 42 po. Yeah. Pakibasa po siya. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Yeah. Sinabi ni Abi Hurairah, no, tinapagkasundaan ni Bukhari at Muslim, mutafaqun alayh, nasabi ng mensahero ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sabi natin, sino man ang tumayo sa Ramadan na naniniwala ng tapat at umaasa ng gantimpala, ang kanyang nakalipas na kasalanan ay patatawarin. At ayon nga sa mga muhaddithin, dito ay may syurot, 2 kondisyon, no, na para makamit natin yung gantimpala na ghufira lahu maqaddama lidambi. Maqaddama lidambi, no, para tayo patawarin ni Allah sa ating kasalanan. May 2 kondisyon. Una, sinabi natin, asyurut al-ula al-imanan, tasdiqan bihil haq, no? Kailangan maniwala ka na kaya ka tatayo sa salat at tarawih, naniniwala ka na ito'y totoo yung ginagawa mo, na ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinag-utos sa atin sa Islam, hindi nga siya wajib, pero ginawa to ng Rasul. Tiyak ka doon sa ginagawa mo. Wala siyang syubahat. Na yung meron kang pagduduta, tama ba to, mali ba to, dapat ba itong gawin, no? Kailangan tiyak ka, imanan. Na yung ginagawa mo totoo, na ito'y gawain pagsamba kay Allah. Pangalawang kondisyon, asyurat at tane, ihtisaban, na tayo'y naghahangad ng gantimpala sa ating ginagawa. Yes, no? Sabi natin, ang bagay na ginawa ng pagsamba para kay Allah ay hindi mawawala. Kaya sabi natin, kapag ikay tumayo sa salat at tarawih, sigurado ka, tiyak ka na yung ginagawa mo, gawain pagsamba, ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabahagi ng Islam, na umaasa tayo na mayroong gantimpala dito. No? Ano bang pagsamba kay Allah na walang gantimpala? For sure meron. At sabi natin, kung tayo pumasok sa 2 kondisyon na to, imanan, naniniwala tayo, ihtisaban, umaasa tayo ng gantimpala. Ano ang resulta nito? Ghufira lahu maqaddama lidambi. Patatawarin yung ating nakalipas na kasalanan. Next slide pa siya. Na, sabi dito, al-marad bi qiyam Ramadan, as-salatu tarawih, no? Intifaq al-ulama ala istihabiha. Na kung saan sabi natin, ang nilayon na pagtayo dito, yung tinatawag natin na qiyam Ramadan, ito yung salatu tarawih, walang pagdududa, no? At sabi natin, walang pagkakaiba sa mga skola na ito ay mustahab, kaibig-ibig na gawain. Yung nga lang, magkakaiba sila ng pananaw kung paano ba mas inam gawin. Ito ba'y gawin sa
sa grupo-grupo o alam ba sa isang imam o sa masjid ba dapat gawin, no? Kasi meron nga naiulat noon sa mga sahaba patungkol dito. Pakibasa ba siya? فقال الشافعي فقال الشافعي وجهه أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم أفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر ظاهرات أصبح صلاة العيد. So sabi natin ayon kay Imam Shafi'i rahimahullah, jamhur ng mga sahaba, isabihin maraming mga sahaba, no, ang nag-ulat patungkol dito. At ganoon din si Abu Hanifa, Imam Ahmad ibn Hanbal at ang Maliki, no? Si Imam Malik ay nagsabi na mas inam na isagwa ito sa grupong pagdarasal kasi ito naman ang ginawa pati una ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ba? Nagsala siya 3 araw, pang-apat na wala siya o pang-apat na araw, sumunod na wala siya. Tapos sumunod na gabi, nagpakita na naman siya. So ginagawa ito grupo. Ngayon sabi natin pagkatapos yumao ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa panahon naman ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kasi sabi natin pagkatapos ng yumao ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, namuno si Abu Bakr as-Siddiq, no? Hindi masyadong nabigyan ng pansin to kasi sa 2 taon ng kanyang pagmumuno, ano ang inasikaso niya? Ang mga murtadin, ang mga naburtad sa Riyadh, sa Yamama, no? Sa Riyadh, sa Yamama, may mga Muslim diyan nagmurtad noon, ayaw magbigay ng zakah sa Madina. Kasi sabi patay na si Muhammad. Ayun. So nagkaroon ng battle, ng digmaan, no? Yung tinatawag natin na battle sa Yamama, kung saan hindi masyado natutukan to at naging abala ang khalifa na si Abu Bakr Siddiq sa digmaan. Nang mapayapa na ang mga Muslim, pagkatapos nito, nanalo ang Muslim sa Madina, tapos nabalik ang pamumuno, namatay si Abu Bakr at namuno si Umar ibn Khattab. Nung dumating ang Ramadan, nakita niya yung mga sahaba, kumpul-kumpul, grupo-grupo na nagsasala, no? Sabi natin, hiwa-hiwalay sila. Pero may imam, grupo-grupo. So sabi na Umar ibn Khattab, pinag-utusan niya isa sa mga sahabi. Sabi niya, tipunin mo itong mga tao na to at amuno-amo sa sala. Ibig sabihin, isa yung imam sa buong masjid. No? Bakit? Kasi gano'n naman talagang asasan ang ginawa o original na ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito yung minsan na misinterpret ng mga kamusliman ngayon, lalo yung mga kakulangan sa kaalaman, na umano ang salatu tarawih, pauso lang yan ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mali po. No? Nakita niyo sa dalil, itinayo to ng Rasul. 3 gabi, 4 na gabi, sunod-sunod, tapos umalis siya dahil natatakot siya na ito ay baka maging obligado sa kanila. No? Subhanallah. Kaya sabi doon na, ito'y tunay na ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ginawa lang ni Umar ibn Khattab, binalik niya lang yung gawain na yon. No? Kasi siya ay parang nawawala. No? Lumilis yung mga tao na pagpapakita to na ang mga sahaba radhiyallahu anhum ay hindi malayo sa bagay na pagkakamali. No? Inshallah kung talakayin pa natin patungkol sa kafara, mapapatunayan ito. Ng mga sahaba, hindi sila malayo sa pagkakamali at pagkakasala. No? Kaya ito bagay na ito, ginawa ni Omar, tinipon niya. At kung sabihin na ito'y nirevive na Omar ibn Khattab, tandaan nyo, sinabi ng Rasulullah SAW, kung mayroong mga paglilito, no? Mayroong mga taong ligaw, o mayroong mga taong kulang sa kalaman, sabihin, tarawih, sasala ka ng tarawih, pauso lang yan ni Omar. Utos ng Propeta Muhammad, in case, for the sake of discussion, no? Maglib tayo for the sake of discussion. Sabi na, pinag-utos to ni Omar. Ano ba ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alaykum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin wa mahdinin. Ang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumalima kayo sa aking bahagdan at bahagdan ng mga nagabayang pinuno, Abu Bakar, Omar, Uthman at Ali. Ando ba si Omar? Nandoon. Nang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung in case, halimbawa, nasabihin, for the sake of discussion, sabihin nila, yun ay pag-uutos ng Omar. Hindi po, original ito, ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. No? Yun nga lang, sabi natin, pagkatapos ng digmaan ng Yamama, pagkatapos marami nagmurtad sa Riyadh, nagkaroon ng digmaan, no? Sabi natin, ito ay masyado na unsyami dahil sa digmaan nangyari. At nang mamuno na si Umar ibn Khattab at peaceful na muli ang mga Muslim, nakita niya to, yung problema na ito, at ito ay pinagsama niya sa isang imam. Next slide po siya. Inshallah, ito ang ating last. Ayan. No? Or putol tayo, Stad, ituloy natin to next week, inshallah. Dugto, maiksi naman to. No? Ituto natin, mag-open lang tayo sa question and answer. Bid nila, balik natin ang microphone sa admin. Apo. Stad.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Sis, kung may gusto magtanong inshallah, paki-assist na lang siya. I think nakita ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sister Mylene, meron kang question? Sige po. Sister, hindi yata siya maka-unmute. Sister Mylene, Mabakin ng kami. mahina ang kanyang net. Sister Mylene, pakisulat mo na lang sa chat box kung pwede. Kasi hindi ka namin maintindihan, choppy ang dating mo. Shopee. Hmm. Salamat kami, Ustad. Pwedeng mala siya, baka pwede mong ibigyan ng highlight yung kung ang mga kababaihan, kung pwede yung magsalatut tarawih sa, which is more rewarding sa bahay or sa masjid. Sa akhlak niya. So gusto sana nating talakayin ito, no? So lang tayo umubos sa oras. Okay. Kasama to kasi yung patungkol sa pambabatas ng salat o tarawih sa mga kababaihan, no? Alhamdulillah. So sabi natin ang afdal, tulad ng sinabi ng mga scholar, so dito na madiin na nabanggit dito ay si Sheikh bin Baz. Ayon sa kanya, wa ammal mar'a afdalu fi haqqiha an tusalli fi baytiha. Ayon sa kanya na ang pinakamainam at mas dapat sa mga kababaihan ay magsala ng salat o tarawih sa kanilang tahanan. Ngunit alam natin na mayroong babala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito. Liqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akum no fil masajid wa buyutahunna khairul lahunna. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag niyong pagbawalan, huwag pigilan ang mga kababaihan kung nais silang magtungo ng masjid. Kahit alam natin, batid natin na ang kanilang tahanan ang mas inam na lugar para sa kanilang lugar dasalan. Sabi na, mas mainam, bahay pa rin. Ngunit kung gusto nilang pumunta ng masjid, wag natin pagbawalan. At alam natin, ang dalawang mga sahaba, nakibar dito, si Abi Huraira at Abdullah ibn Umar, natatalo tungkol dito. No? Ang sabi ni Abdullah ibn Umar, dahil siya isa sa mga stricto, sabi, hindi pwede ang mga babae sa masjid, dapat sila sa bahay lang. Ang sabi ni Abi Huraira, hindi. Sabi niya, narinig ko sa Rasulullah SAW na pwede silang pumunta hanggang sa mailatag ang ebidensyang ito na sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akum, wag niyong pagwawalan yung babae. Sabihin, may choices sila. Pero dapat nating ipaunawa sa kanila na inyong tahanan ang mas mainam sa inyo na lugar dasalan. At alam natin, mayroong isang sahabiyat na nakiusap sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabigyan siya ng permiso, no? Ugduruni ya Rasulullah, no? Sabi niya, o sugo ni Allah, pahintulutan mo ako, gusto kong magsala kasama niyo sa Masjid Nabawi. So sabi ng Rasulullah SAW na ang pagsasala sa barangay nyo ay mas inam sa pagsasala sa Madina. Nyo, alam natin kung ilan ang reward ng Madina. Ang sabi ng Rasulullah SAW sa babae pa nito, dagdag niya pa, ang pagsasala sa bakuran mo ay mas inam sa pagdarasal sa barangay nyo. At ang pagsasala sa loob ng sala nyo ay mas inam sa pagsasala sa bakuran mo. At ang pagsasala sa kwarto mo ay mas inam pagdarasal kaysa sa sala mo. Kaya alam natin ang sahabiyan na ito na Al-Ansariya ay nagpagawa ng pinaka-tago, pinaka-kulob na lugar dasalan sa kanyang kwarto at siya'y nagsala doon hanggang abutan siya ng kamatayan. Ito'y bilang pagtalima at pagsunod sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ngunit again, bilang pagsunod din sa Rasul, kung maggusto, kung may kagustuhan, kung may kanaisan na magsala sa masjid, wag silang pagbawalan. Naam. Barakallahu fiik. Sa kalakiran. Sad sa yung tanong ni Miley, I think si Mylene, yeah. Paano kung nasa labas at dumating ang salat, walang dates at tubig, anong dapat gagawin? Paano po again? Sorry po. Kung nasa labas daw, halimbawa, siguro yung nasa disyerto sila, o pag dumating na yung time for iftar, for breaking the fast, walang dates at tubig, ano daw gagawin? Ayun, so binanggit natin to kanina tulad ng sinabi ni Sheikh Ayman, no?
rahimahullah, na kung saan sabi natin na halimbawa, kasi hinalimbawa niya rito yung trailer na driver, na hindi ka agad pwedeng tumigil, lalo kung nasa disyerto ka, biyahe mo, Riyadh, Damam, Jeddah, napakahaba ng mga disyerto, walang tigilan. So ano ang pinapayo? Gawin sa kanila, lagutin ang ayuno una sa niyas, intention. Tapos lumunok kayo ng laway. No? Pagkatapos, tumigil kayo dun sa lugar kung saan kayo meron makitang tindahan. No? Sabihan mo yung amo, baka pwede tayong bumili ng tubig sa bakala, sa tindahan. Tigil, tapos uminom, no? Para lagutin ng formal yung inyong ayuno. At ito ang kanilang pinapayo na gawin. Wallahu ta'ala a'lam. Opo. Sa kalakiran, klaro naman yung sagot. Any other questions? May mga ibang katanungan po, mga sisters. Wala akong makitang further tanong. Kung meron kayong mga maisip na katanungan later on, pwede nyong isend sa GC natin sa WhatsApp, and sinasagot naman usually ni Ustad Ismail Ricardo ang inyong mga katanungan. Okay, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustad Adnan. Okay po, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muli, sa pagtapos ng ating oras ng pag-aaral ay palagian at lagi tayong dumadalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya ang ating pag-aaral at ibilang niya ito sa listahan ng ating mabubuting gawa. At gawin niya muli at lagi sa atin madali maging kapakapakinabang ang pagsabuhay kung ano man ang natutunan natin sa araw na ito at sa mga nakarang pag-aaral natin. At nawa ay pagkalooban pa niya tayo ng marami pang oras, panahon, kakayan at tsansa na tayo ay magpatuloy sa pagtatalakay ng paksang ito at paabutin niya tayong lahat sa Ramadan. At ibilang din niya tayo sa kanyang mga lipid na lagi nagpapasalamat at hingin tawad at nagbabalik sa kanya. Nakalawang bihamdik, asyadu ila anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.